Malinaw na ang pagtalikod ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa pamilya Marcos. Mula sa pagiging taga-suporta, nais na niyang sipain ang Pangulo sa pwesto. Ang panawagan niya, revolutionary government at special elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Matapos puksain ang mga nagproprotesta sa Trillion Peso March sa EDSA White Plains kahapon, lumitaw si former Governor Chavez Singson sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel para ipaalalang kaisa siya ng mga ayaw sa Marcos administration at dapat palitan na raw ito. Ang suggestion ko, it should be a meeting. Tanggalin si BBM, tapos mag-meeting ang military, police, and all the justices, Supreme Court justices, and all the religious organization to form a new government. So parang revolutionary government Revolutionary yung naisip government. mo. Dapat daw humingi ng tulong mula sa mga nasabing individual. Temporary lang naman daw ito at saka magkakasana ng special election. Habang binabaybay ni Singson ang White Plains Avenue kahapon, hindi nakapagpigil mag-boo at chant ang ilan sa mga nagprotesta habang tinuturo si Singson. Kasabwat ka na mga Borges! Kapwa ka rin kurakot! Kaya mo lang ito ginagawa! Kasi hindi ka nakinabang sa administrasyon ni Junior! Paliwanag ni Singson. Suspecha ko, baka mga hindi nila alam. Nakalimutan nila, we are on the same side. We are on the same side. We are anti-Marcos. Nagpakain pa raw siya sa isa sa food trucks niya sa Corinthian kahapon. Pero kinuyog ito ng mga nakamask na hindi kilalang lalaki. Kalaunan, bumalik daw sila at humingi ng pasensya dahil binayaran lang daw sila. Natanong niyo ba sino person. nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. Isa sa mga hamon ngayon ni Singson ang pagtutok sa flood control contracts sa baluarte ng Marcos clan na Ilocos Norte. Marcos back daw kasi Silawag City Mayor Brian Alcid. Pagmamay-ari raw ni Alcid ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakakuha umano ng 33 projects sa Ilocos Norte na higit 1.8 billion pesos mula 2022. Sinisikap pa naming makakuha ng pahayag mula kay Mayor Alcid. Naninindigan din si Singson na dapat tumigil muna sa pag-aaral ng mga kabataan bilang protesta sa administrasyon. Itong problema natin ito, kailangan na mag-solve dyan yung mga kabataan dahil this is their future. Suggestion ko nga, para hindi sila mapahamak, sa mga eskwelahan sila mag-demonstrate. Sagot ng Malacanang, baka raw maharap sa investigasyon si Singson. Posibleng inciting to sedition kasi ang ginawa niyang pag-udyok sa mga kabataan. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.